Kaugnay sa resolusyon, naglalayong gawing Pilipinas ang Pilipinas. Sa mga kapanayam natin si Professor Danny Arao ng Department of Journalism sa College of Mass Communication sa UP Diliman. Isa rin siyang kolumnista sa Pinoy Weekly. Magandang umaga, Professor Arao. Magandang umaga sa iyo, Howie, at sa lahat ng mga tagapanood ng GMA7. Okay, Filipinas o Pilipinas? Nasaan kayo sa debate na to? Pilipinas, yung may letrang P. Okay, bakit po? Simple lang naman, Howie, kasi unang-una, yung terminong Pilipinas, bagamat ito yung original na pangalan ng ating bansa, tandaan natin na hindi naman lahat ng mga isla sa alam nating bansa ngayon yung tinakop talaga ng mga Kastila. Ito ay yung Luzon lamang at ilang bahagi ng Visayas. Kung gusto natin na maging tapat sa kasaysayan, sige, tawagin nating Pilipinas with an F, yung mga sinakop ng mga Kastila, pero ano naman ang itatawag natin doon sa mga hindi sinakop niya? Tandaan natin na sa perspektiba ng mga Kastila, tulisan ang tawag doon sa mga hindi pumayag na pumailalim sa kolonya ng Espanya. Kaya medyo mahirap yung argumento na gagamitin natin yung terminong Filipinas na may letrang F para tukuyin ang buong bansa natin na hindi naman talaga tuluyang nasakop ng mga Kastila. Yeah. So, si Ginoong Virgilio Almario, yung pangulo nga nitong komisyon at isang national artist din, naisulat na rin yan na wag na rin gamitin yung Philippines, gamitin lang yung Pilipinas. So, one name na lang, isang pangalan lang para sa ating bansa. Dahil yung Philippines daw ay imbento lang daw ito ng mga Amerikano. Anong position nyo doon? Unang-una, wala namang problema kung meron tayong Ingles na pangalan at yung pangalan ng ating bansa sa sariling wika natin. Kasi unang-una, ito na yung nakagawian. Tapos pangalawa, hindi natin dapat bigyan ng mas kaukulang pansin yung tinatawag na consistency at the expense ng ng malaking inconvenience na pwedeng gawin na pwedeng mangyari dun sa panukala ng KWF. Siguro kailangan nating linawin na hindi lang naman tayo yung nag-iisang bansa na merong English translation o pagsasalin sa wikang Ingles yung ating pangalan. Kaya hindi naman tayo nag-iisa sa ganong konteksto. Paano to? May resolution na nga itong komisyon, no? Kailangan bang sumunod lahat ng mga institusyon, mga profesor katulad ninyo? Kahit dinidebate pa natin ito, mukhang nagpasya na itong komisyon ng wikang Pilipino. Siguro linawin natin para maging patas din naman tayo sa mga kaibigan natin sa KWF, ang laman ng resolusyon ay mungkahi lamang. Ito po ay panghihikayat sa mga ahensya ng pamahalaan at sa iba pang mga organisasyon na gamitin di umano yung pangalan na Pilipinas, yung nagsisimula sa letrang F. Wala namang imposisyon na ibinibigay ang KWF. At saka kung babasahin kasi natin, Howie, yung Batas Republika o Republic Act na nagtatag sa KWF, wala naman yan talagang kapangyarihan para magbigay ng imposisyon o magpataw ng anumang imposisyon hinggil sa paggamit ng wika. Ang mandato nito ay yung pagpapayaman at yung promosyon syempre ng ating sariling wika. Sa aking palagay, dapat na ipaliwanag lang siguro sa puntong ito ng KWF kung yung sinasabi nilang masusing pag-aaral dun sa issue ay kinasangkutan din ng iba pang mga sektor ng lipunan. Sa madaling salita, meron po bang konsultasyon na ginawa yung KWF tungkol dito? At kasi sa puntong ito, Howie, medyo nakakagulat na kahit yung isang pambansang samahan ng mga nagtuturo ng linguistics at literatura ay tutol dun sa panukala o suhestyon ng KWF. So malinaw na hindi rin sila nakonsulta siguro sa bahaging ito. Siguro yung ganong klaseng paglilinaw ang dapat gawin sa puntong ito ng KWF. So ang sinasabi nyo ay optional lang naman itong mungkahi ng komisyon. So sino ba talaga ang may otoridad para baguhin ang pangalan ng ating bansa? Yung Kongreso ba o kailangan may... Kasi sa ating konstitusyon Republika ng Pilipinas, no? Ang pangalan natin. So kailangan bang baguhin ang konstitusyon? Kailangan may constitutional charter change bago natin mabago ang ating pangalan? Ganun ang mangyayari, Howie. Pero sa usapin kasi ng paggamit ng wika mismo, wala naman talagang batas na makakapagtakda kung ano yung dapat na gamitin ng mga tao. Kasi sa bandang huli,
yung tinatawag nating public acceptance, yung siyang magiging susing batayan ng ng anumang ebolusyon ng ating wika. Siguro, Howie, maganda ring idiin sa mga tagapanood natin ngayon na yung UP Diksionaryong Pilipino ay ang pagtukoy nila sa ating bansa ay Pilipinas na with an S. Pero pansinin natin 2001 pa binuo yung UP Diksionaryong Pilipino, pero hanggang ngayon hindi sinusunod ng nakararaming mamamayan yung itinatakda ng diksyonaryo. Kasi kung ano yung nakagawian, yun talaga yung mas binibigyan natin ng pansin. At magbabago lamang yung paggamit natin ng wika kung merong malawakang pagtanggap. Paano mangyayari yung malawakang pagtanggap? Una, yung mga eskwelahan, partikular, yung mga pamantasan ay magkakaroon ng pagkakaisa na ito na yung gagamitin talagang panuntunan dun sa dapat na itawag sa ating bansa. Pangalawa, may susing papel din yung media dun sa ganitong pagpapalaganap ng ating wika. Ito yung dahilan, Howie, kung bakit yung wikang Pilipino, yung wika natin, ang termino ay Filipino yung ginagamit natin, merong malawakang pagtanggap na sa kasalukuyan kasi ito ay sinasang-ayunan ng media, gayon din ng akademya. Kaya yung ganong klaseng proseso, medyo matagal at nakakabugnot yung prosesong to, pero ito yung dadaanan talaga natin lalo na sa usapin ng pagpapangalan ng bansa. Yeah, okay. Professor Aro, malino nga yun. May just for the sake of discussion kasi sa all over the world, binabago na yung mga colonial na pangalan ng mga ibang bansa, binabago mismo ng mga taga-bansa na yon to non-colonial names. No? Some examples lang, Formosa to Taiwan, Malaya to Malaysia, Dutch East Indies to Indonesia. Hindi kaya Malaysia. No? Hindi kaya panahon na rin, pag-isipan na rin itong pangalan natin na gawing non-colonial. Kasi kahit Philippines, lahat yan nakaugat sa ating colonial experience. May mga nagsasuggest pa nga na tawagin na tayong Rizalin Islands. Meron pang si Marcos, no? Sabi nga niya, gawin nating Maharlika. Diba? May mga nagsasabi. Anong pananaw nyo dyan? Kailangan na ba natin palitan yung ating colonial name to a non-colonial name for the future? Matagal na nating usapin yan. Gaya nga ng sinabi mo, panahon pa ni Marcos, pinagdedebatihan na. Si Assemblyman Eddie Ilarde, parang Maharlika yung gusto niya, na kinatigan din ni Marcos. Marami ring pangalan na nire-raise noon. Kaya lang siguro sa aking palagay, yung pagbabago ng pangalan ay kusa namang darating. Pero ang mas mahalaga siguro, sa halip na pakialaman natin yung kasalukuyang pangalan ng ating bansa, yung mas makabuluhang pagbabago sa lipunan, yung mas dapat nating tingnan. Mas mainam siguro na mas bigyan natin ng pansin yung kinakailangang pagbabago na gagawin sa lipunan, at kung magkakaroon ng matinding anti-colonial sentiment na yung nakararaming mamamayan dahil sa nangyayari sa lipunan, saka na magiging usapin yung sinasabi nating pagbabago sa pangalan. Kasi linawin natin na bagamat may mga bansa na nagbago ng pangalan, gaya ng mga nabanggit mo, meron din namang nag-retain ng colonial or yung mga dati na nilang pangalan. Yung Amerika halimbawa, mula kay Amerigo Vespucci, hindi naman substantial na binago yon. Mapa North America ka man, mapa Central o mapa South America. So may mga may mga panuntunan at may konteksto na dapat tayong sundin hinggil sa pagbabago ng pangalan. Sa ngayon, Howie, maraming problema kinakaharap yung ating lipunan, kaya hindi tayo dapat magkaroon ng unnecessary distraction sa masyadong pagtutok sa isyong ito. Yung tanging positibo lamang na nakikita natin sa usapin ng Pilipinas versus Pilipinas, kasi paparating na yung buwan ng wika sa susunod na buwan, at kung meron mang pagkakapareho yung mga kontra at pabor dun sa suhestyon ng KWF, lahat ay nagkakaisa na may pagpapahalaga tayo dapat sa sarili nating wika at dapat nating isulong ito. Kaya ito lamang yung nakikita kong positibo sa ganitong klaseng diskusyon. But other than that, we should focus more on the more burning issues of the day. Okay. Maraming salamat, Professor Danny Arao ng Universidad ng Pilipinas. Salamat po.